Hello mga kapatid! And welcome naman po sa ating bagong episode. Ito po ang Tagasuri! This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-Sony. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Tagasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. At syempre, dahil at itong format na ito ay purely discussion, makakasama ko po syempre. Walang iba kundi si Brother Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro. Magandang araw din po, Kaburnok. Ayan, magandang hapon, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood dito sa Factbusters PH. Ayan. Ayan, maraming salamat Brother Gabriel sa pagsama mo sa atin. Dahil sa episode natin ngayon, kapatid na Gabriel, ay meron po tayong lilinawin, kapatid na Gabriel, tungkol nga sa Wow. pagkatao ni ng kilala na natin na si SLTV. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At bago po natin simulan, kapatid na Gabriel, ay gusto ko munang Okay. pakita sa screen itong nasa ikalawang Timoteo 4:2, pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, ayan, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel, dito po sa ating binasa na tayo, dito po sa Iglesia Katolika, kahit na dinidepensa natin ang ating pananampalataya, meron po tayong ginagawang alam niyo, pagtuturo at pagsasaway doon sa mga manloloko, kapatid na Gabriel, na mga Amen. grabe kung sira ng Iglesia Katolika ang tindi-tindi, pero kung titignan naman sila, kapatid na Gabriel, mas matindi pa pala ang kanilang ginagawang kasalanan sa Diyos, kapatid na Gabriel, di ba? Yes, at hindi nila nakikita yon, Kaburnok, ha? Kaya atake ng atake, grabe. Oo, yan ang masaklap, ano? At gusto ko lang din bigyan pansin itong comment na ito, kapatid na Gabriel. Okay Ayan, po. comment po ito ni Richard Sumalinog. Sabi dito, ito si Esel namuhunan sa salita ng Diyos. Kahit marami siya palpak, patuloy pa rin siya sa pangangaral. Datapwat inamin naman niya na isa siyang mangmang. Kung totoo siya, meron karunungan galing sa Diyos. Dapat pumarap siya sa debate. Ayan. Ay. Ayan. So, yan po mga kapatid, sabi pa naman ni SLTV, hintayin mo pag makapakabit ng internet, siguro magdidebate ito, nag-iipon pa kasi siya. Yan ang kanya. Ayan, ganun pala. So anong masasabi mo sa conversation na nakita natin sa channel ni SLTV?
Well, Kabunok, debate aside kasi syempre tayo, hindi naman ako sa debate eh. Pero yung namuhunan sa salita ng Diyos, maaring pwede pa, no? Kasi depende pa yun sa meaning ng salita ng Diyos, Kabunok. Gamitin ko yung salita ng Diyos in a way sa MCGI. Ayan. So, kung MCGI perspective, Kabunok, yung ginagawa ni SLTV na yan, mali yan. Hindi niya dapat gawin yan. So, tama yung kapatid na sumalinog dun sa puntong namuhunan ng salita ng Diyos. Kasi sa MCGI, mga kapatid, bawal yung ginagawa ni SL. Bakit po bawal? Kasi ang bilin ni Soriano at syempre ni Rason, dapat kung salita ng Diyos, dapat po suportahan yung mga official ng MCGI. So therefore, dapat hindi walang channel niya. Dapat nag-aano na lang ng mass indoctrination, ganon. Pero ayun, yun, ganon na nga. Oo, oo Namuhunan na nga lang eh. talaga. Mm-mm. Oo, ayan. So, yan po ano at kaya kung tatanungin mo siya kapatid na Gabriel kung na-monetize yung channel niya, alam mo ba Brother Gabriel, nililihis niya ayaw niyang pag-usapan. Oh, yan. Oh, sige nga, sige nga. Eto panoorin natin. Channel mo, brother. Salamat po. Ayan. Manood ka na lang ng ibang video dyan, kapatid na Bentot. Makita mo kung ano. Ayan. Manood ka na lang ng ibang video dyan, kapatid na Bentot. Makita mo kung ano. Ayan. Manood ka na lang ng ibang video dyan, kapatid na Bentot. Makita mo kung ano. Ayan. So, iniiwasan talaga niya kapatid na Gabriel na sagutin yung tanong. Pwede namang yes or no eh. O, di ba? Ano yan, mali yun, Kabunok eh. Para siyang nagpe-playing safe or parang takot talaga. Ganon, parang takot talaga. Kasi, pwedeng sabihin na talagang wala siyang monetization, pwedeng oo eh. Pero kasi Kabunok, kung susundin natin yung YouTube na yung guidelines, no, yung parang terms and condition ng YouTube, kahit na hindi ka monetize, pwede nilang i-monetize yung video mo. Pero yung kita sa advertisement, sa YouTube mo pupunta, hindi sa'yo. So dapat talaga kung tapat si SLTV, dapat sabihin niya na hindi yan monetize, pero may makikita kayong advertisement dito, di ba? Ganun lang naman kasimple kaysa yung i-divert mo ng manood ka na lang ng ibang video diyan. Mga ganun ba? Ayan. Oo, kaya nako, itong si SL talaga style bulok pa kapatid na Gabriel halata naman no. Ika nga ng isa nating kapatid no na talagang ayon nga kay Richard Sumalinog talagang namumuhunan siya sa salita ng Diyos. Okay lang naman sana kung yung kinikita sa YouTube channel niya ay napupunta sa gawain, no? Ay napupunta sa gawain hindi naman ano. So talagang itong si SL kapatid na Gabriel talagang ay nako talaga. Hindi na lang ayoko nang sabihin pa Brother Gabriel ito pa Brother Gabriel ano. Naalala ko kasi noon yung 'di ba Brother Gabriel kung naalala mo last year ano, hindi ako nagkakamali, last year nagsimula tayong mag live ano ng Doctrinal Talakayan kasama si Cabor no. Na yung ating topic ay yung mga panloloko ni SLTV. Ewan ko, tama ba Brother Gabriel? Last year ano? I think last year yan, oo, last year. Tapos, kamakailan, this year naman, yung yung Standard of Lies. Ayan. Ayan, oo. At ibig sabihin, matagal na natin siyang ine-expose yung kanyang mga kalokohan, kapatid na Gabriel. At yung ating pakiwari, kapatid na Gabriel, halimbawa, no, yung mga latest episodes natin. Halimbawa, ito, no, sabi natin, MCGI member siya. Ano, yung mga episodes natin na MCGI member siya. Pero, kapatid na Gabriel, baka magtataka kayo, ano, meron po tayong natuklasan
siyempre, paano po ba natin ano ba yung nagpa-trigger sa atin, kapatid na Gabriel, na tuklasin at laliman pa ang pagsusuri kung sino ba talaga itong si SLTV, kapatid na Gabriel, at saan siya nanggaling, Mm-mm. totoo bang MCGI member siya, gano'n? Mm-mm. O eto, panoorin natin itong naging video niya noon. Kaibigan, kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Dahil po kay Kristo. Dahil po kay Kristo. Dahil po kay Kristo. A few moments later. Siya po ang naging dahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng Diyos. Kung bakit tayo po ay nilikha ng Ama. Si Kristo po ang dahilan. Si Kristo po ang dahilan. Si Kristo po ang dahilan. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para tayo gumawa ng mabuti. Para tayo gumawa ng mabuti. Para tayo gumawa ng mabuti. Ayan, so yan po mga kapatid, ano, at nung nadiskubre natin na magkaiba yung turo ni Eli Soriano at ni SLTV, actually no, last year nalaman natin na yung susi sa Mateo 16:19, sabi ni Isa pa yun. SLTV, Mm-mm. sabi ni SLTV noon, Brother Gabriel, yun daw ay aral. Pero kung Islam. tatanungin si Eli Soriano, authority yun, kapatid na Gabriel. Mm-mm. So hindi lang isang beses, ilang mga beses pa, kapatid na Gabriel, nalaman natin na talagang iba, hindi po pareha itong turo ni SLTV at itong turo ni Eliseo Soriano ng Members Church of God International. Kaya yung naisipan natin, suriin na nga natin, let's verify if this SLTV na ito, kapatid na Gabriel, ay isang MCGI member nga talaga. Kasi baka ang ending dinidepensahan lang niya yung MCGI at si Eli Soriano, ang ending, hindi pala siya MCGI. Isa pala Yun siya. lang. Enabler lang. Ayun, enabler lang, kapatid na Gabriel. Isang enabler, ano ba yung enabler na tinatawag? Di ba kung ikaw ay enabler, hindi ka naman MCGI member, parang niloloko mo yung iglesia mo kung saan ka kaanib, kapatid na Gabriel. Di ba ganun yun? Oo, ganun na nga. Oo. Tsaka Sinasabi- parang ang lalabas talaga niyang kaburnok, parang pinangpopront lang niya yung MCGI para may manood sa kanyang MCGI. Ayun. Oo, may manood sa kanyang MCGI, tataas yung kanyang views, kikita siya, kapatid na Gabriel. Di ba ganun yun? Opo. Oo. Yun ang lalabas nun eh. Oo, lumalabas. Puhunan lang. Lumalabas, kapatid na Gabriel, pasensya ka na sa salita, pero lumalabas kasi na si SLTV ay isang manggagamit, kapatid na Gabriel. Yes, definitely. Oo, hindi naman yun sa kaalaman natin. Tantad ng video ni Soriano yan eh. Bawal yun sa MCGI kung tutuusin, kaburnok. Lalo pat unofficial yung channel niya. Di ba? Yun din yung sa aking nasa isipan, kaburnok eh. Hindi siya totoong MC. Hindi, parang may doubt na sa isipan ko noon pa man, kaburnok, no? Bago pa dumating tong malalimang pagsusuri natin sa pagkatao niyan. May doubt na sa isipan ko na kung ito totoong MCGI, dapat wala siyang channel na ganyan. Kasi, ito mga kapatid bago pa po ako maging Katoliko, kaburnok, bago pa ako maging Katoliko, nagkaroon po ng tinatawag na Members Church of God International Summit, no, yung social media summit. Okay? At doon po sa social media summit na yon, in-encourage yung mga kapatid na yung may mga unofficial channel, okay? Unofficial pages. Dapat po na na yon, i-take down na yan yung mga ganyan. I-take down na yan. Bakit po? Dapat kasi suportahan yung mga official lang. So dapat official member ka lang dapat sa mga official groups, official Facebook page, official YouTube channel, lahat ng official. So kung ikaw may unofficial, tapos mangangaral ka ng mga aral ni Soriano or magpe-play ka lang ng video ni Soriano, highly discouraged po yan, pinapa-take down yan. Lalo na nung umupo na si Daniel Rason, ayan, nasa na tayo nun, kaburnok.
Catholic na tayo. May sinabi si Daniel Rason dun sa kanyang samahan, na yung mga nag-upload ng mga video, ng mga exposition, pinapatanggal yan ni Daniel Rason. Oo, at isa tayo sa mga nagpapatunay niyan dahil may mga videos po yung mga kasama natin, sina Brother Wendell Talibong, nawala yung ilan sa mga videos, sina Father Darwin Litgano. Ayan, so so yun po mga kababayan, At si SLTV lumalabas, talagang ginagamit lang niya si Eli Soriano. Ulitin ko, kung mapapatunayan na siya ay hindi po MCGI member. Kasi kung MCGI member, hindi naman siya manggagamit. Kasi kanya lang dinidepensahan si Eli Soriano bilang isang MCGI member. And that's valid, kapatid na Gabriel. Pero kung hindi siya MCGI member, kapatid na Gabriel, pero siya, yung ginagawa niya, kapatid na Gabriel, ginagamit yung videos ni Soriano para lang sa kanyang advantage, manggagamit yung tawag doon. Mali po yun, diba? So, yan po mga kapatid, yung ating tatalakayin na ngayon, kalkalkalin natin at didiskubrihin kung itong si SLTV ba ay isang MCGI member. Kaya nung nakaraan, kapatid na Gabriel, may mga episode tayo, yung pinakahuling mga episodes natin, sinabi natin na si SLTV isang MCGI daw. Ayan, ipakita natin. Ayan, MCGI daw siya. Ibig sabihin, pwede siyang enabler kasi nga, sinusuportahan niya yung MCGI kahit na hindi siya kaanib sa loob ng MCGI. Ayun. So, ganun po yun. At yan ang ating tatalakay ngayon, kapatid na Gabriel, na pinaka-importante ito dahil kung Katoliko ka na nanonood dyan sa channel niya at malalaman mo, sasabihin mo na, ay, ang ganda talaga ng turo ni Soriano. Parang parehas naman sila ni SLTV. So maengganyo ka manood. Ang ending, niloloko ka pala ni SLTV kasi pinapamukha sa'yo, pinofront sa'yo si Soriano, pero hindi naman siya kabilang sa miyembro ng MCGI. Kalukuhan po yan. Panloloko sa kapwa yan, kapatid na Gabriel, di ba? Yes. Tama yan. So yan po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Very exciting ito, naalala ko, Brother Gabriel, may nagtanong sa kanya kung siya ba ay miyembro ng MCGI. Panoorin ninyo yung sagot. Panoorin natin. Sabi ni Marvin, na SL, galing naman po ng pangangaral nyo, pwede bang magtanong? Totoo bang MCGI member po talaga kayo? Salamat po. Mag-text ka doon po para magkwentuhan tayo, kapatid. Kung gusto mo talaga akong ma-interview, wag dito sa live. Mag-text ka doon po sa messenger account ko. Hanapin mo yung Tan Villa. Mag-text ka doon at doon tayo mag-usap sa private usapan, kapatid, Ayan. So, ayan, napapansin ninyo, mga kapatid. Tinanong siya kung member siya ng MCGI. Kapatid na Gabriel, kung kabilang ba siya sa MCGI na yon. Sabi niya, puntaan mo lang ako in private, doon mo ako tanungin sa Facebook account ko. Talagang, he's trying to make that the question, hina-hide niya. Takot siyang malaman kung ano yung identity niya, kung talagang MCGI siya o hindi, kapatid na Gabriel. Di ba? Yan. Yes. Di ba? So, talagang obvious na. Doon pa lang sa sagot niya, parang kakaiba. Kaya, talagang tayo, dito sa Factbusters PH, parang kakaiba itong si SLTV. Mukhang merong ginagawa itong kababalaghan, kapatid na Gabriel, na tinatago. Na tinatago niya sa sambayan ng Pilipino na panloloko. At syempre, nasabi at napanood yun na rin kanina, merong binanggit na Facebook account, yung Tan Villa. Pero sabihin ko na, itong si SLTV, bago pa natin napanood yung kanyang sagot doon sa tanong ng isang kapatid, alam na natin. Alam ko na
kung sino itong si SLTV, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo nung nakaraan na kung si SLTV sino ba itong SLTV na ito? Taga Cagayan po ito. Ayan, ipakita ko ha. Siya po ay taga Cagayan. Ayan taga Tugigaraw, kapatid ng Gabriel. Ayan. Ayun. Yan ha. So yan yung kanyang doon sa Facebook niya, Tan Villa. Ayan. At dito na natin malalaman. Ibig sabihin, si SLTV, yung kanyang pangalan, si Tan Villa. Ayan. Siya yung nangangaral. Ngayon, itong si Tan Villa, si aka SLTV, taga Tugigaraw. Pero kung titingnan ninyo sa Tugigaraw, kapatid na Gabriel, ayan, sa Bunton, Tugigaraw City, yan yung Members Church of God International na yun yung lokal nila diyan, kapatid na Gabriel. Ayan, nakikita nyo. Mga kaibigan natin yan sa MCGI, Yun. yan sila, yan yung kanilang lokal. Ngayon, Brother Gabriel, doon sa lokal, tingnan natin kung tingnan ninyo itong lokal ng Tugigaraw. Ano ba yung itsura nung kanilang ano bang tawag dito? Coordinating Center. Ito, ipakita natin, flash natin sa screen. Ayan ayan. Yan. Yan, nakikita ninyo merong to God be the glory, may logo ng MCGI, merong TV stage. Ayan, nakikita niyo sa screen at ayan, nangangaral diyan yung mga ano bang tawag? Yung mga manggagawa, yung mga worker, yung mga office. Yung worker. Ayan, nakikita yung naka-blue, worker nila yan. At ayan so maraming nakikinig, may naka-flash sa screen na talata. Ayan so yon yung so mayroong ilaw, walang kurtina masyado, kapatid na Gabriel. Yung kurtina nasa bintana lang, kapatid na Gabriel. Pero ito, ipapakita ko sa inyo yung simbahan ni SLTV. Kung ano ba yung simbahan niya, kung balikan natin babalikan natin yun. Ayan tingnan niyo yung kurtina nasa gilid lang, nasa kabila. Pero itong kay SLTV, kung MCGI man siya, tingnan natin ipakita natin yan yan, nangangaral siya diyan sa kanyang iglesia. Ang layo-layo ng kanyang coordinating center, doon sa coordinating center nila, kapatid na Gabriel. Ayan nangangaral. Ayun, ibang-iba Ayan, pinagpawisan na. Layo. Nangungunas pa ng kanyang pawis. Doon sa coordinating center, meron namang electric fan. Ayan may electric fan, ang daming electric fan di ba? Magkaiba nga. Di ba, kapatid na Gabriel? Ganun po yun. Yun ang ibig nating sabihin. Naku, ang layo-layo talaga. So, dito pa lang, kapatid na Gabriel. Ano mang iyong conclusion? Unang patunay pa lang to. Ano Sa akin, masasabi? yes. Sa akin, unang-una, parang ang labas niya, copycat yung yung kanya. Pero hindi talaga legit na MCGI yan, Malinaw na hindi yan MCGI. Tsaka, wala ngang ka-design yung yung what I mean, yung likod niya na pwede nating masabi na identical na MCGI siya, walang TV sa likod. At dapat kapurnok hindi yung pangangaral niya yung ina-highlight niya kung MCGI siya. Dapat at least nagbibideo siya na may mass indoctrination doon na MCGI or Bible study, di ba? Yung mga ganon-ganon ba na talagang pang MCGI, hindi yung pang sarili niyang samahan. So, yan ang aking conclusion kaagad. So dito pa lang, lumalabas, hindi pala siya MCGI member. Ngayon, meron akong ipapanood sa yung video, kapatid na Gabriel. Okay. Panoorin natin yung isang video niya nung nakaraan lang ito at medyo meron siyang pag-amin. Panoorin natin. Iglesia ni Kristo ang tawag, kundi iglesia ng Diyos. At yan ay pinatutunayan po dito po sa unang Timoteo kapitulo 3 sa versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalihin nila sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay.
at haligi at saligan ng katotohanan. Kaya ang may-ari ng iglesia ay ang Ama, kaya ang tawag, Iglesia ng Diyos na buhay. Ayun, ayan na. Yun. Unang Timoteo 3:15, yung iglesia daw, tawag, Iglesia ng Diyos. Yung ginawa niya, Iglesia ng Diyos, okay. Pero mayroong karugtong na buhay. Nabuhay. Yeah. Oo, yun. Yan. Parang dito mo na malalaman. Parang meron lang hint. Pero merong hint siyang gustong ibagsak dito. Pero wala naman natin. Yes, Ngayon, yes. sa English, ano ba yung Iglesia ng Diyos na buhay? Di ba? Church of the Living God. Di ba ganun yun? Oo. Ngayon, ipagpatuloy natin yung salita niya sa video kasi meron na siyang aaminin eh. Panoorin natin. Ayun. Sige. Kababayan. Na doon po dapat tayo umanib. Na ako rin mga kaibigan ay doon din ako umanib. Ayan siya daw, kanin daw. Misleading. Oo, parang si Soriano din, ano? Sabi kasi ni Soriano, hindi daw sila yung Church of God. Pero kaanib lang daw sila. Yun Yes. So, yung aral na yon, kinopya ni SLTV. Ganon, di ba? So, Church of the Living God o Iglesia ng Diyos na buhay. Doon daw siya kaanib. Siya daw ay kaanib. Naku po. Misleading yun. Misleading, kaburnok eh. Sige. Pero yung point na yan, laliman natin sa susunod na episode kasi meron tayong inihandang video dito tungkol doon sa pag-anib ni Soriano sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ituloy natin yung kaninang mga salita. Saan? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia po. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na buhay. Ayan member daw siya ng Iglesia ng Diyos na buhay. Tuloy natin. Mga kababayan, ulitin ko, ako ay miyembro ng Iglesia ng Diyos na buhay na nasa Biblia kasi doon po dapat tayo umanib sa Iglesia ng Diyos na buhay na nasa Biblia po, no? Pero hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ayun! Huli! Diba? Misleading talaga siya. Misleading talaga, kaburnok. So, peke pa rin yun. So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa MCGI ni Soriano, pero siya ay kabilang sa kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay. Na buhay. Yun. So, yung kay Soriano, kaanib sa Iglesia ng Diyos International o MCGI, ano? Kay SLTV, siya ay kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay, kapatid na Gabriel, di ba? So, parang nakikita mo na, so inamin na niya, hindi po siya MCGI member. Yun ang matindi doon. Di ba? So, nasagot na yung tanong, member ba siya ng MCGI ni Soriano? Hindi. So, ibig sabihin, tama, MCGI enabler si SLTV. Ginagamit lang niya si Eli Soriano, kapatid na Gabriel. Yes, definitely. Ganun po ang kinalabas nun, kaburnok, ano? At sa paningin din po ng MCGI, kung talagang MCGI perspective, peke pa rin yung samahan niya. Kasi yung tunay na samahan, yung nasa MCGI, sila ang talagang miyembro na dapat na, yung samahan nila, yung dapat na aniban. Kasi perspective ng MCGI, yun ang totoong iglesia. Ang lalabas, yung kanya, kahit ipangaral niya pa yan na member daw siya sa iglesia na yun, wala siyang karapatan. Sino magpapatunay? Dahil lang ba sa nabasa sa Biblia? Ganun din ang pananaw ng MCGI nagrarambulan pala sila ang lalabas. Kaya pala hindi niya inamin kaagad, kaburnok. Late na lang niya inamin. Late niya inamin. Dapat, tuwing nangangaral siya, sinasabi niya, ako ay miyembro ng Iglesia ng Diyos na buhay. Baka sasabihin ng mga manonood natin, parehas lang yan sa MCGI. Mamaya, tignan ninyo kung parehas lang.
O ngayon, kapatid na Gabriel, meron kasi Mm. siyang pasaring sa atin, especially sa atin dalawa, Brother Gabriel. Kasi matagal nating sinasabi na Mm. si SLTV, MCGI. MCGI member. O eto, panoorin Oo. natin yung karugtong. Sige. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI. Ayan, tayo lang daw Mm. ng mga Katoliko yung nagpupumilit na siya daw ay member ng MCGI. Sino ba yung may kasalanan nun? Ikaw din, SLTV. 'Di ba? Oo. Ayaw mo kasing sabihin kung saan kang, 'di ba? Ayaw mo sabihin kung saan kang kaanig na sekta. Tapos ngayon, sasabihin mo na kami ang nagpupumilit. And Oo. besides, hindi kami ang may conclusion doon dahil mantakin mo, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nag-enabler ka ng MCGI, tinututulan mo din yung ibang aral ni Soriano, tapos parehas kayong sa Diyos. Hindi ka ba nahihiya na sa sarili mo? Di ba? Oo, Ikiklaim mo, totoo yung samahan mo. Ang aral ni Soriano, totoo din yung samahan niya eh. ewan ko. 'Di ba, Brother Gabriel, yung itinayong iglesia Mm. ng ating Panginoong Jesucristo, isang iglesia lang 'yon. Yes. Lumalabas kung siya iglesia ng Diyos din, tapos si Soriano Mm. iglesia ng Diyos din sa kanya, Mm. magkaiba kayong grupo, hindi kayo magka-anim ng dalawa, magkaiba kayo dalawa, 'di ba, Brother Gabriel, gano'n 'yun. Oo. Saan kayong Yes. tunay na iglesia ng Diyos diyan? Lumilitaw, Brother Gabriel, dalawa na pala yung iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo, mali. Hindi gano'n 'yun. Yan. 'Di ba? Yes. Oh. Ngayon, hindi Mm. kasi niya inaamin, 'yun yung problema sa kanya. Mm. Dinidepensahan niya naman si Soriano, tayo namang mga CFD dahil dinidepensahan niya si Soriano, di mapapasabi tayong, "Ay, MCGI member 'yan dahil dinidepensahan niya si Soriano." Tama naman 'yun, ano? Oo. Di naman 'yun na honest mistake naman 'yun sa part natin, kapatid na Gabriel. Yes, Eh yes. Walang problema sa atin yan. kung tatanungin mo naman siya, kapatid na Gabriel, kung member ba Mm. siya ng MCGI, biruin mo yung isasagot ganito, panoorin natin. Sabi ni Marvin, na Esel, galing naman po ng pangangaral nyo, pwede bang magtanong, totoo bang MCGI member po talaga kayo? Salamat po. Mag-text ka doon po para magkwentuhan tayo, kapatid. Kung gusto mo talaga akong ma-interview, wag dito sa live, mag-text ka doon po sa messenger account ko, hanapin mo yung Tan Villa. Mag-text ka doon at doon tayo mag-usap sa private usapan, kapatid, ano? Kita mo? 'Di ba? May tinatago pa eh. Huli talaga, pabor. Naku, Brother Gabriel, ewan ko na lang sa kanya, mga kababayan. Tanong, manloloko ba siya o hindi? Di comment nyo na lang sa baba, no? Hindi na natin gustong sabihin kung manloloko siya o hindi. Kayo na yung humusga. Ngayon, inamin niya na siya po ay hindi MCGI member. MCGI. Yes. Yes. Pero sabi niya, kapatid na Gabriel, si SLTV daw, siya ay miyembro, kaanib ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ngayon, ano bang Iglesia ng Diyos na Buhay yan, kapatid na Gabriel? Eto, ipakita natin sa screen. Ito yung katotohanan. Pasensya na, mga fans ni SLTV. Mga fans ni SLTV, booking na yung kanyang kasinungalingan. Huling-huli na kay Cabornok. Eto. Yun lang. CGI ba yan? Ayun. Nako. Pastors and leader. Pastor pala yan, Cabornok. Nako. Huling-huli. Di ba? Meron pa nga silang obispo dyan eh. Ayan, yung mayroong pang quote na CLG. Ayan, tinakpan na lang natin yung yung mukha. Pero mamaya, makikita nyo yung mukha nila sa video. Di ba? So, huling-huli na, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ano ba siya? Kaanib siya nito, Church of the Living God ng Pinokok Chapter. Huling-huli na. Woo! Huling-huli na. Wala na talaga. Diba? Ayun eh. Hindi niya maipakita sa YouTube channel niya, di ba?
yun yung nire-represent niyang iglesia dapat. Hindi yung Members Church of God International. Panloloko yan sa kapwa, mga kababayan, yung ginagawa niya. O, di ba? Mm. Ay, nako naman. Hindi naman pwede na Eli Soriano supporter. O, di ba? Hindi naman pwedeng ganon. Dapat, paninindigan mo, yung iglesia mo talaga, Church of the Living God, yun yung iyong iglesia, huling-huli ka na, manloloko. Ay, nako. Di ba? Manloloko talaga, Kaburnok. Pangaral ka ng pangaral. Iglesia daw ng Diyos yung totoong iglesia. Meron pa pala siyang sariling iglesia. Siyempre, ang mapapaniwala niya, MCGI yung tinutukoy niya doon. Tulad niyan, si Agustin Taliser, yung naka one-on-one ko, Kaburnok, ano? Yung naka one-on-one ko sa tawag doon, sa may punto por punto nung araw. Supporter yung naniniwala yung kay SLTV kasi daw parehas daw sila ng aral ni Soriano. Tapos malaan-laan natin, magkaibang iglesia pala. Kasi ninong iglesia ang totoo? Yung iglesia ng Diyos ni SLTV o yung iglesia ng Diyos ni Soriano? Di ba parang balimbing ang lalabas, Kaburnok Tama pala yung aral ni Soriano, pero may sarili kang iglesia na hindi iglesyang pinaniniwala ni Soriano. Talagang pangloloko sa kapwa yan. Balimbing. Balimbing na, manggagamit pa. Yun ang tawag doon. O, di ba? Oo. Ay, nako naman. Mali sa Biblia yan. Panluloko, pagsisinungaling talaga yan. At biruin mo, tingnan mo, Brother Gabriel, nagbabautismo pa yan. Ayan ipakita natin sa screen. Tingnan mo naman yan. Ayan siya yung nasa gitna naka-blue. Ayan naka-blue. Nagdadasal pa yan. Yan Mali. Yan nag-pray over. Ayan nag-raise hand pa. Siya yung nag-pray. Hindi talaga MCGI yan. MCGI ba yan? Ikaw, Brother Gabriel, nabautismo ka sa MCGI noon. MCGI yung ganitong style ng pagbabautismo? Hindi po. Hindi. Kaburnok, hindi. No? Unang-una, sa MCGI, bukod yung binabautismuhan na lalaki, bukod yung binabautismuhan na babae. So kung ang bautisador lalaki, and ang babautismuhan lalaki, dapat ang bautisador lalaki din. At hindi ganyan yung paglubog. hindi ganyan. Dapat si Esel mismo yung naglulubog, hindi yung taga-dasal lang. Taga-dasal lang Ay, nako. Huling-huli ka na, manloloko ka. Ay, nako naman, mga kababayan, yan bang paniniwalaan ninyo? Nako, napakatinding kasinungalingan yan na magpapanggap kang MCGI kasi sinasabi mo na believe ka sa aral ni Soriano, tama kasi Soriano ang ending. Hindi ka naman pala member ng kanilang samahan. Panloloko yan, mga kababayan. Yes, Kaburnok. Diba? Mangangaral ka ang totoong iglesyang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. So, syempre, ang maiintindihan ng tao doon, yung iglesia ng Diyos na, yung pinangangaral ni Soriano. Tapos may sarili kang iglesia, diba? Church of the Living God. Di mo maipakipakita ng mula noon hanggang ngayon, tapos ngayon ka lang aamin. Ano ibig sabihin nun? Talagang nangloloko talaga. Pag tinanong mo gusto makipag-chat pa private, bakit? Diba? Yun. Diba? Huling-huli na, Brother Gabriel. Nako. Yes. Talagang ang tinding revelasyon nito mula sa ating ang galing ng research team natin. Ano? Diba? Huling-huli ka na. Huling-huli ka na, SLTV. Nako. Ngayon, tingnan mo idol niya si Soriano pero hindi siya kaanin sa MCGI. Tapos, yung ginagawa ni SLTV ngayon, nalaman natin, hindi pala siya kaanib dun sa MCGI sa Tuguegarao. Taga Tuguegarao kasi siya kapatid ng Gabriel, nakita naman natin. Hindi niya sinusunod, itong ngayon, yung kasalukuyang servant dyan sa MCGI, na si Daniel Razon, kapatid ng Gabriel, na dumayo pa dyan sa Tuguegarao nung nakaraang fiesta ng Diyos. Nung nakaraan lang ito, sa gym niya ng Tuguegarao, kapatid na Gabriel, ayan, nakikita niyo sa screen, hawak-hawak niya yung sanggol, nagpapa-picture at nagpa-video pa. Ipakita natin yung video, yan, nakikita niyo sa screen yan, mga kababayan. Hindi dyan kasali si SLTV. Di ba? Naku po, Kaburnok. Kaya pala, Yes, Kaburnok. Kaya pala napapansin natin, never niyang ipinangaral si Daniel Razon. Di ba? Hindi niya, madalas ang inaano niya si Soriano, ang galing ika ni Soriano. Pero pagdating kay Daniel Razon,
Wala pa yata ako nakitang itinapik niya na mahusay mangaral si Daniel Rason. Di ba? Ayan, oh. Ayan, oh, si Daniel Hmm. Rason, post ito ng isang kaanib ng MCGI Hmm. yan, pumunta daw si Daniel Rason sa kanilang Naku. gym. Ayan, huling-huli na mga kababayan, no? Oh, di Oh, ba? nasan siya dyan? Naku. Oh, saan ba si Esel dyan? Wala, dahil busy siya sa pangangaral niya. Ayun yung ginagawa niyang pangangaral, kapatid na Gabriel. Ayan, no? Grabe naman ng magsalita. Parang akala mo kung MCGI member, di naman pala. Manloloko Oh. yan. Panloloko yan, mga kapatid. Pati yung tindig sa pulpito, Kaburnok, ano? Yung, sige, Kaburnok, pwede makikisuyo. Pakipost Ayan, dun oh. sa Ayan, mail. oh. Nakatindig Ayan, siya sa oh. pulpito. Ipapaikot. Sandali, ipaikot lang natin. Ayan, oh. Kompleto sa gamit yan. O, yan, oh. Eh, Oh. Magkaiba eh. Iba yung kanilang sambahan doon sa bahay-sambahan nung MCGI. Ayan, oh. Nakikita niyo sa screen. Magkaiba. Ang layong-layo eh. O, ang layo-layo talaga. O, yung kanyang di ba? Magkaiba yun, mga kababayan. O, MCGI ba yan? Naku. mali Ay, po yan. Hindi naku, ganyan sa MCGI. panloloko sa kapwa. Dahil nga dito, kapatid na Gabriel, huling-huli na. Ano ba talaga, Oo. SLTV? Bakit ka ganyan? Sinungaling ka na talaga, huling-huli ka na. Para mas maintindihan pa ng ating mga manonood yung kanyang pagsisinungaling, panoorin natin gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng Okay, tama. MCGI. Hindi po ako kagrupo Diba? ng MCGI. Grupo lang ang Ito tawag lamang niya. pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI. Tama Mga talaga kaibigan at maingay. mga kababayan. Di ba? Panloloko sa kapwa yan, mga kababayan. Panloloko yan, mga kapatid. Huling-huli na. Grabe naman yan, Kaburnok. Natatawa tuloy ako dito kasi naalala mo ba, Kaburnok, nung dati niyang live galit na galit sa akin, nanggigigil, di ba? Sabihan ba naman akong napakakitid daw ng utak ko. At ako daw umalis sa MCGI. Ang ganda-ganda daw ng Arlie Soriano. Yung pala, hindi pala siya member ng MCGI. Sino ang tunay na makitid ang utak? SLTV, sino makitid ang utak sa atin? Alam mo palang totoo yung aral sa MCGI, di ka umanib dyan. Kung merong makitid ang utak sa atin, hindi ako yon. Umamin kang mangmang, tapos maninisi ka ng incompetence mo sa iba. Di ka ba nahihiya doon? Mahiya ka naman, Esel. Di ba? Yan maanghang na salita galing sa ating kaibigan si Brother Gabriel. Dating Yes. MCGI, ikaw yung dating MCGI, yung Yes, legit. SLTV, Brother Gabriel, yung SLTV na si Tan Villa, hindi naging MCGI kailanman, manloloko lang sa kapwa. Oo. Enabler lang. Manloloko Di ba? yan Mangloloko lang. Ay, Hindi naku. hindi kaya niyang umanib. Totoo pala yung aral ni Soriano. Madami daw ikang magandang aral. Si Soriano, pinagpalit lang daw ika sa Rosario. Mga ganun-ganun pa, galit na galit sa akin. Siya pala tong hindi umaanib. Totoo pala aral ni Soriano. Di ba? Parang grabing kapal ng mukha yan. Diyan pala siya umanib sa Pastors and Leader Conference. ng Church of the Living God, kapatid na Living God. Gabriel, ng Oo. Pinokok chapter. Isa pala siyang Iyon. pastor diyan, nangangaral. Ayan nangangaral Ayan. Di ba? Huling-huli ka na. Pinuhunan. Oo. Huli ka na. Woo! Huli ka na talaga. Ay po. Manloloko. Di ba? Nagtataas pa yan ng kamay, di ba? Talaga, nako naman, mga kapatid. Yan ba yung mga ngaral ninyo sa YouTube? Nako, huling-huli na. Nagpapanggap pa lang MCGI. Ginagamit lang pala si Eli Soriano para siraan. Ulitin ko. Para siraan ang Iglesia Katolika. Di ba? Yun. Panlolokong tawag dyan, mga kababayan. Kaya Yes. tayo,
Kaya tayo sa pagkakataong ito sa mga manonood natin ako magbibigay na po ako, magpapasensya na po ako sa mga Katoliko nating manonood, pasensya na po kayo. Sorry po, hindi po si SLTV MCGI member. Ayan. Including na din Manloloko ako, lang siya. Kabornok, no? Oo, Including na din ako. manloloko So, siya. kapatid. Ayan, akala ko din MCGI yan eh. Di ba? Loko So, lang pala. so niloko lang tayo, kapatid na Gabriel, at ng ating mga kapatid, So, lumalabas si SLTV nagpapanggap na MCGI member, nagpapanggap siya na dididepensahan niya yung MCGI, pero hindi pala siya kaanib sa MCGI. Anong tawag May diyan? sariling interes, Kabornok. Oo, para sa sarili niyang interes, ano bang tawag diyan? Di panloloko, enabler yung tawag diyan, mga kababayan. Yun, enabler lang talaga siya. Pero yung masakit, kapatid na Gabriel, ako yung nabasted ngayon. Di ba? Busted si Kabornok. Mali pala si Kabornok. Di ba? Okay lang. Ayan. Okay lang naman. Honest Okay lang. mistake naman yun eh. Honest mistake. Doon pala tayo nagkamali. Busted yan. Busted pala si di ba? Mali pala si Kabornok. Bakit? Si SLTV nagpapanggap lang pala. Naku. Di ba? Huling-huli. Di ba? Sige. So, anong masasabi mo, Brother Gabriel, sa binunyag nating panloloko ni SLTV? Well, lalo akong magiging proud na Katoliko, Kabornok. Tayo kasi wala tayong tinatago di ba? Noon pa man, alam na natin. Tulad yan, pangalan pa lang ng channel ko Karunungang Katoliko, di ba? Packbusters PH, Catholic Faith Defender, tagapagtanggol ng Iglesia Katolika. Hindi natin tinatago kung anong identity natin bilang isang talagang Katoliko at kaanib sa totoong iglesia na tinatag ni Kristo, no? Hindi tayo yung Kabornok na doon gagamit ng ibang tao na magiging parang panatiko ka, tapos malaan-laan hindi ka naman pala member ng MCGI, no? Hindi tayo yung ganyang, hindi tayo nag-aano ng dishonesty, no? Hindi tayo sinungaling, di ba? Kung tayo man po, nagkamali man tayo, including na din ako, Kabornok, no? Busted din ako. Ayan. Kasi nung una, akala ko talaga MCGI. Mantakin mo, puro video ni Soriano, di ba? Pero nung nag-start na ako na magkaroon ng doubt na ito MCGI, bakit ito pinahihintulutan ng MCGI na magpatuloy yung channel niya at nakaabot pa ng 29 na siguro yung subscriber niyan, 29,000. Malaan-laan natin, ganyan pala siya. Sinungaling talaga, manloloko. Enabler lang pala ng MCGI. Gusto lang makakuha ng views, no, mula sa mga MCGI. Congratulations sa kanya. Nakauto siya ng maraming tao. Di ba? Ganun ang lalabas nun Congrats. Legit talaga siya ng manloloko. Di ba? Tama talaga tayo. Sa pagkakataong ito, kapatid na Gabriel, yan po ang ating gustong ibahagi sa inyo na base po sa ating research at tama talaga, inamin na ni SLTV di ba? So, ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? I-comment nyo po sa baba ang inyong gustong sabihin na talagang At i-share na rin, Kabornok. Dapat magkaroon tayo ng i-share nyo po itong video na to, mga kapatid. Ayan, lalo na sa mga groups para makapag-spread tayo ng awareness, Dahil yung SL na yan, bukod pa sa MCGI, ang pinupuhunan yan, yung Iglesia Katolika. Na sinisiraan niya. Di ba? Na sinisiraan naman niya. Yung iba, pinupuhunan niya yung MCGI para pansariling interes. Yung isa naman, yung Iglesia Katolika, para nga naman makakuha siya ng views ng mga Katoliko na pwedeng biktimahin niya. Ayan. Di ba? So, ganun po katindi ang ginagawa ni SLTV. Tanong, ipagkakatiwala mo ba ang kaluluwa mo kay SLTV? Comment down below, mga kababayan. Ayan. At kung like mo, at kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga
Hanggang sa susunod na episode, kasama ko po si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kabornok at kami ang inyong taga-sorry! Diba? SLTV, huling-huli ka. O, bago na natin tapusin yung video na ito, ay panoorin natin yung panloloko ni SLTV. Muli, eto po. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI, mga kaibigan at mga kababayan. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-sorry!